Magandang gabi po mga ka-listeners. Okay, sa pagkakataong ito ay tatalakayin po natin ang tungkol sa appendicitis. Ano po ba yung appendix, appendectomy, ano yung dahilan, paano maiiwasan, ano yung surgery para dito or anong lunas para dito. Pag-usapan natin to mga ka-listeners kasi baka dumating yung panahon na isa sa atin ay makaranas po nito at alam po natin kung anong dapat gawin at paano ito maiiwasan. Bagong lahat, ako po si Listeners Organist, ang inyong lingkod na nagtuturo po ng mga health advice na makakatulong po sa tamang desisyon natin tungkol sa kalusugan. Sana ay i-like, share, subscribe nyo naman po ako para makatulong pa po tayo sa maraming tao. So, ang appendix po natin, isang small pouch na nakakonekta po sa ating large intestine, sa malaking bituka po natin. Ito ay matatagpuan sa right lower quadrant ng ating pong tiyan. Okay po? So, kapag ang appendix po natin ay nagkaroon ng infection, ng maga, okay po, makakaranas po tayo ng sobrang sakit ng tiyan natin na hindi nawawala. Okay? Ulit-ulit at lalong sumasakit. Pag yung appendicitis natin or yung pamamaga ng ating appendix ay lumala, napabayaan, ay maglilid po ito into sepsis or sobrang infection na nakamamatay. Kaya dapat po matandaan, maintindihan po natin itong appendicitis. Bakit nga ba namamagay yung appendix po natin? Maaaring dahil po sa blockage. Okay po, dahil maaaring meron pong matitigas na dumi. Fecally ang tawag po doon. Matitigas na dumi na bumara doon po sa opening po ng ating appendix. Baka merong tumor, baka meron pong foreign objects na pwedeng nakain natin at bumara doon. O kaya lumaking lymph tissue or baka may mga parasites po na bumara doon. Pwede ring dahil sa infection, mga ka-listeners, nagkaroon po o kaya nagkaroon ng trauma or injury dun sa part na yon na kung saan na-trigger yung infection or yung pamamaga ng ating po appendix. Pwede ring dahil sa isa pang sakit or pwede ring dahil sa mga kinain natin na matatabang pagkain. Kaya para maiwasan ng appendicitis, napakahalaga na high fiber diet ang kakainin po natin. Okay po, iwasan natin yung junk food, maaalat na pagkain, matatabang pagkain. Okay po, kailangan matataas sa fiber like mga prutas, gulay po para maging maganda yung pagdumi natin, walang maging hard stool na pwedeng bumara doon sa ating appendix. Okay po, kailangan i-watch out po natin yung mga simptomas. Kung magkakaroon po kayo ng sakit or kirot na mararamdaman dito sa gitna ng inyong tiyan, okay? Tapos, dito sa inyong pusod, tapos ilang oras lang, yung kirot ay parang palala ng palala, papunta dito sa lower right side ng inyong tiyan. Okay po, lalong mas masakit yan kapag kayo ay umuubo or kapag pinipindot nyo po yung area. Okay po, pag nape-press yung area. Okay, napakahalaga na kayo ay magpakonsulta kung parang nawalan kayo ng ganang kumain, mataas yung lagnat po ninyo or may mataas, basta may lagnat po kayo or nakakaranas kayo ng matigas yung pagdumi nyo or basa, tubig yung dumi nyo or madalas kayo napapaihi. O kaya yung biglang parang nahihilo po kayo, napakahalaga na pumunta na po kayo sa pinakamalapit na ospital para magpa-check up. Okay po? Lalo na kung yung pagmalala na, pag may sepsis na, mahirapan na kayong huminga, putla-putla nyo na. So, paano madadiagnose si appendicitis? Pwede kayo mag-undergo ng mga blood test. Okay po, katulad po ng dugo, sa ihe, pwede kayo magpa-ultrasound, CT scan, or para malaman kung buntis, magpa-pregnancy test po kayo. Ayan, kung malaman na napakahalaga na kayo ay magpa-surgery na, okay, ang doktor lang po ang makakapagsabi. Kailangan ng surgery kung ang inyong appendix ay pumutok na. Okay, napakahalaga yung matanggal yung appendix nyo. Kasi pwedeng magdulot po yan ng peritonitis, infection, okay, napaka-delikado po at ito'y nakamamatay kapag hindi ito natanggal kaagad. Lalo na kung pumutok na yung inyong appendix.
Well, sa aking pag-duty sa OR, halos araw-araw meron po kami na inooperahan na tinatanggalan po ng appendix. Kaya alam ko po yung process ng surgery. Pwede ko pong sabihin po sa inyo. Well, sa pinag-dutihan ko po, parang hindi pa ako masyadong naka-experience po ng laparoscopic appendectomy. Okay, mas more sila sa open. Ibig sabihin po there are two main kind of or types of appendectomy. Dalawang klase po yung pagpipilian ng pasyente. Pwedeng open. Okay, is traditionally, maghihiwa, kunyari ito yung tiyan natin. Maghihiwa po sila ng ilang centimeter po na hiwa dun sa part mo na malapit sa appendix. Okay po, tapos tatanggalin po nila yung appendix. Meron naman po yung laparoscopic appendectomy. Magbubutas lang po sila ng 3 ganyan, and then through a guided camera, tatanggalin nila yung appendix. Pero sa amin, more on open. Ihiwa po sila para mas madali po yung pagtanggal ng inyong appendix. Well, yung procedure, paano ba ginagawa yung appendectomy? So, kapag nagpasya na kayo ay magpapa-opera or sinabi ng doktor na kayo ay magpapa-opera, okay, na check na po kayo, okay, nag-undergo po kayo ng clearance, kinausap na kayo ng anesthesiologist, yan. Procedure, preparation muna, then anesthesia, then surgery. So, paano po yung preparation? Okay, yun nga, magpapa-check up muna kayo, mag-undergo kayo ng mga blood examination, blood test, imaging test, and then kailangan nyo mag-fast or hindi kayo kumain ng ilang oras para preparation bago kayo surgery. Usually po, sasabihin ng doktor, NPO, after midnight, okay, 12 midnight, bawal na kayong kumain kung kinabukasan yung opera po ninyo. Yun yung preparation stage. Second ay anesthesia. Bibigyan po kayo ng anesthesiologist ng anesthesia, pwedeng padadaanin po sa ilong, yung anesthesia para makatulog kayo, para wala kayong maramdaman during the surgery. Tulog po kayo. And number 3 ay surgery. So, ang ginagawa, depende nga po sa kung ano yung uri ng surgery, kung open po yan or laparoscopic. Kung open surgery, yun nga, maghihiwa yung surgeon ng ilang centimeter po na hiwa dun sa malapit sa tapat ng inyong appendix. And then, kung hahanapin yung appendix, tatanggalin, itatay, and then isasara. Ayun po yun. Pag laparoscopic naman, maghihiwa po sila ng maliliit na 3 parang butas. Okay, para mapasukan po ng camera at nung pinakahawakan po nilang instruments. Okay. Ngayon, tatanggalin po nila yung appendix, ilalabas po nila doon sa butas. So, ngayon, tapos na yung opera, magre-recovery period na, okay? Yung surgery po, usually 1 to 2 hours, tapos napupunta na kayo sa recovery room. Okay, observe kayo ng 2 oras, and then, ibabalik na kayo sa ward. Okay po? Ayan. Ayun, katulad nung nakaraan, may inooperahan po sa OR na isang babae, 17 years old. Nakita ko, ayun, inobserbahan ko siya sa OR 2 hours. Then, napansin ko ang pula-pula ng ihi niya. Tapos, in-interview ko, kasi gising na siya noon eh. Sabi niya, 2 hours, almost 2 baso lang ng tubig daw yung iniinom niya sa loob ng isang araw. Grabe. Kaya, nag-health teaching ako sa kanya. Sabi ko, napakahalaga yung pag-inom ng tubig para hindi masira yung ating kidney, hindi tayo ma-constipate. Risky rin po kasi yung constipation, yung pagka-constipated tayo, risky na magkaroon tayo ng appendicitis din po kasi matigas yung dumi. Pwedeng bumara sa ating appendix. Well, ano naman po yung mga side effect ng surgery? So, kadalasan, sa lahat naman ng uri ng surgery, may side effect or complications like infection, pagdurugo, ano pa ba, yung complication ng anesthesia. Pero, minimal, bihira lang naman po yung nagkakaroon ng infection. Basta maayos lagi yung paglilinis ng pinakasugat. Okay? Tsaka po, ang appendectomy or removal of appendix ay
safe procedure po. Okay, na makakatulong po sa inyo para matanggal yung appendix. And ganun din po, napakahalaga yung healthy lifestyle para maiwasan natin ang appendicitis. And ulitin ko po, ang appendectomy ay epektibong lunas para magamot yung appendicitis para hindi tayo magkaroon ng mga malalang complication. Okay po? Ayan mga ka-listeners, sana ay nakatulong po ako ngayon sa isang simpleng video na nagdi-discuss tungkol sa appendicitis, ano yung importansya nitong pagtatanggal ng appendix para hindi tayo magkaroon ng infection, paano maiwasan ng appendicitis at marami pang iba. And sana sa susunod, makakapag-vlog pa rin po ako ng mga ganito. Suportahan niyo po sana ako mga ka-listeners para tuloy-tuloy po ang information po, dissemination po natin. Thank you so much and ingat po kayong lagi. Mahal ko po kayong lahat.